Sabayan natin ng live. Let's go. Naka-live ka na? Naka-live ako. Kasi, naka-live ngayon yung dami account. Oo. Naka-live ngayon yung dami account. Naka-live ako. O, diba? Pinapanood mo tayo. Kasi, Hindi, share ko lang muna. share mo. Hi, guys! Ito na naman. Si Mami Oni. Naka-live. Yes, naka-live din siya. Yes, naka-live din po yung dami account na babae para para ang eksena niya, ang eksena niya, iba yung gumawa, ganon. Ganyan yung eksena nila. So, yun siya, mga bese ko. Hello po. So, yung mga bese ko, bago ako matulog, kasi marami akong ginagawa. Nag-post ako. Kaso na yun. Nag-post ako at ang sabi ko, ako na mismo nag-share ng post. Kasi hindi halata kung sino. Hindi halata eh. Hindi siya halata kung sino yung may gawa nung post, ganyan. Hindi kasi ako titigilan. Ayaw kong tigilan eh. So yun sabi ko, pag umabot ng 500k comments yung shinare ko, magla-live ako. Pero naisip ko, ba't ba? Pupuyatin ko pa kayo, di ba? So ganito yan. May naka-live ngayon, ang pangalan niya, Fatum Alyami. Papasikatin ko yung mo be, yung account mo. Yan, na parang may alam. Parang may alam siya eh. Yan, ito siya. Yan, mga bese ko, yan. Yan, naka-live din siya ngayon. At ang sabi niya, paabutin natin ng 1 million, viewers. Walang picture, walang kahit na Nagla-live, nakaharap yung cellphone sa lapag. Eh, minsan pa naman patola ako kahit dami account. Diba? So, yun, nag-post siya at umabot ng 1k shares. 1k lang naman. Pero pagdating sa akin, syempre, papatulan ko kayo. Kasi number 1, halata naman kung sino nagpicture. Nakakatawa. Hindi ko alam kung nagutos ka para i-post siya ng iba. O hindi ko alam kung kasama mo ba yan sa bahay mo. Kasi number 1, ikaw nga yung nagpicture. Oh my gosh, Rob. Sobrang hindi ako makapaniwala. Kasi after ko mag-live no nakaraan, nag-sorry ka pa sa akin at gusto mo mag-sorry kay Tyronia but still may ganito. Kung hindi man ikaw yan, mali mo hindi ikaw yan, di ba? Baka masyado ka ng desperado, naayusin yung pangalan mo at dito ka lang nakafocus. Sa lahat ng kinuwento ko, dito ka lang nakafocus. Baka ang trip mo is i-send kung kani-kanino. Okay, so mag-explain ako mga besi ko. So ito yung post niyan. Ito yung post, sabi niya, ni Fatum Alyami daw. Nadami account at hindi may pakita ang muka. Ang sabi niya, hi Tony Fowler, grabe pagmamahal sa'yo ni Rob. Pero sa kabila ng lahat, mas pinili niyang manahimik na lang. Number 1, actually number 2 na pala, kasi kanina yung number 1. Nanahimik ba talaga? Sa lahat ng pagpapaawa sa social media, sa lahat ng moving on, mahal kita, ikaw pa rin, ang ina mo. Talaga ba? Nanahimik? Kasi hindi. Kasi nga mahal ka niya, di ba? Pero ano to? Kahit kayo pa, may kayo na ni Vince. Asan po yung pruweba na may kami? Kasi ang naaalala ko, at nagkwento ko kay Rob, sinabi ko yung totoo sa kanya na tulungan mo ako kasi yun nga, anong kinuwento ko na, yun nga, nagkaka-feelings ako sa iba, ayusin natin to asawa, etc. Ganyan. So, walang ganun. Sabi niya, wow naman. Gano'n mo na siya katagal iniiputan sa ulo? Sino ka man? Asan ka ba? Asan ba yung video? Nabidyohan mo ba kami? May iniputan ako sa ulo talaga? Kasi, promise. Wala ka naman dito sa bahay kung sino ka man. Pakita mo kaya mukha mo. Wala ka naman dito para magsalta ka ng ganyan o baka kwento lang sa'yo ni Rob. Wala ka dito, tapos nagla-live siya ngayon ng Nanggigigil ako. Ang tagal mo naman manggigil. Yung post mo 8 hours ago. Ang tagal na nung issue. 1 week na nga, oh. So, ito siya. Sabi niya, sana naman tama na ipamukha sa lahat na humahanga sa inyo ni Rob talaga ang gumawa ng panloloko sa inyong dalawa. Ako daw yung gumawa ng panloloko.
Yes, opo. Ako po kasi in a way na inamin ko po kay Rob, kahit wala pang iba sa Toro family, kay Rob ko unang sinabi na, asawa, tulungan mo ako, nagkaka-feelings ako sa ibang tao. At ang tingin ng tao doon ay pag-cheat agad, kahit nagsabi ka sa kanya may feelings ka, pero wala ka namang ginawa, wala ka ding inamin sa ibang tao. Ang tingin agad doon ay pag-cheat. So, okay lang. Mali ko yun at sinabi ko yun sa lahat ng live ko, sa lahat ng videos ko na in-upload ko. At mali yun. Para sa akin, tama naman si Rob sa part na yun na parang cheat agad yun na magka-feelings ka sa iba kahit wala kang hinahawakan titi. So, okay, sige. Kaya, ngayong may nagugustuhang ibang babae si Rob Gina Gika, pabayaan nyo sila. Di ba may Vince ka na? Kailan pa nga kayo nagkamabutihan? Baka nga kayo, aaminin nyo na lang, please. Ano ba yun, nabobobo ko dito kasi yung spelling niya. Hindi po ako G na may bago si Rob. G ako dahil nakikita ni Tyronia na meron siyang bago agad-agad. Okay? So, kung darating ka sa point sa buhay mo na magpo-propose ka sa isang babae at isang buwan lang ay meron ng iba, oo naman, nasaktan din ako kahit papano. Pero strong to di ba? Strong to, kaya nga naghiwalay na At oo naman, maraming moment talaga na umasa ako na maayos pa namin to, baka nag-iisip-isip lang siya. Kahit sinasabihan na ako ng mga kaibigan ko na gumising ka, kasi kumuha na siya ng bahay sa malayong lugar, at hindi ka nakasama sa mga plano niya, inantay ko pa rin siya. Hinayaan ko lang, andito lang ako, nagtatry ako mag-move on, pero hinayaan ko lang. Okay? So, nag-G ako dahil nakikita ni Tyronia. At yun naman yung pinakiusap ko, at yun yung dahilan kung bakit ako gumawa ng video, nag-live na sila ate, nag-upload sila Unicorn, nagsalita na ako, then nag-live ako. Yun lang naman yung pinaglalaban ko. Hindi ako para magselos dahil meron na siyang bagong babae. Oo, masasaktan ka, konti. Pero ganoon ang buhay Lahat ng tao, pwede mo palitan, men. At lahat ng bagay pwede mo palitan. So, nasa sa kanya yun. Hindi ako para mag-G. Okay, paulit-ulit, ang inisip ng mga tao nagsiselos ako kasi may bago na siya. Hindi po ganun. Hindi ko pagseselosan ang isang lalaki na alam ko masasaktan lang din ako ng paulit-ulit. Hindi ko gagawin yun, hindi ko mararamdaman yun kasi na ako, nagising na po ako. Kahit patulog na ako mamaya. Okay? So yun, at least lang wag pa victim na ikaw ang niloko at iniwan para may simpatya. Never ako nang hinang simpatya. Kahit dati pa pag nagkakaroon ako ng issues, hindi po ako humingi ng simpatya sa inyo. Tulad nga na sabi ko sa mga post ko, tulad ng ginagawa na itong kung sino mang tong gumagawa ng mga post tungkol sa akin is hindi po ako humingi ng simpatya. Gusto niyo akong sirain, go lang. Kasi matagal na pong sirain pangalan ko. Walang problema doon. At hindi ako napapa-victim. Talagang may mga parte na naging biktima ako, pero kahit hindi ako biktima, bahala kayo sa buhay niyo. Ito yung sinasabi ko is hindi sa mga tao, para doon sa nag-post. Ayan. Masyado mo naman talagang pinanindigan, pasikat ka, nakakaawa dahil naman si Rob dahil madaming pamabas sa kanya, wala naman talagang alam sa totoong nangyari at alam mong naman kasi at ang alam lang naman ay makisawsaw, pero mas piniling manahimik na lang at kahit anong sipat siya ng madlang tagahangas, yung dalawa dati nasa side mo na lang at ikaw ang pinaniniwalaan habang si Rob iniwan na ng lahat, 'di ba? At sirang-sira ang image. Nakalimutan mo ba na kung bakit ka nakilala, 'di ba? Dahil pumatol ka din sa lalaking may asawa. Yan, isa pa. Hindi po ako pumatol sa lalaking may asawa. Ang issue ko po before ay sobrang clear. Meron po siyang girlfriend before at wala po siyang asawa. Meron po nangyari kahit kalkalin nyo ng 2019, may nagpunta po sa akin na yung lalaking yon na naka-issue ko ng 2016 ay pinuntahan po ako, kasal na po sila ng girlfriend niya. At wala po din akong ginawa. At clear na clear yon at inamin yun ng lalaki na wala akong ginawa, pinuntahan ako, nanahimik ako, umalis ako. So wala po ako pinatulang may asawa. Sobrang hanggang ngayon, ini-issue yan Hindi sila kasal noon at nagkamali ako noon. Gusto ko ibabalik ng mababalik at i-define nyo ako sa pagkakamali kong yon. Sa isang pagkakamali kong yon, nagsorry na ako sa mga taong nasaktan ko, pinagsisihan ko. 3 years ako nag-suffer sa ginawa ko noon at hindi para ibalik ko at i-define nyo ako sa isang kasalanan ko. Kasi yun lang naman mababato nyo sa akin. Actually, madami pa. May team singit, gano'n, may team kilikili, yun na lang. Para mas mga totohanan. At, pa-victim na ikaw ang niloko at iniwan. Number 1, wala akong sinabi na niloko ako ni Rob. Wala. Number 2, ako po yung iniwan. Okay? Iniwan po ako ni Rob. Niloko ka.
Niloko ako, in a way sa money. Pero pera. ang pinapoint kasi nila yung sa babae. Wala naman ako nahuli kay Rob eh. 'Di ba? Pero pagdating sa pera and everything na mga ibang nangyari, Yung mga nahuli mo lang, mga bigo accounts. nahuli ko lang, pero wala naman ako kasi para sa akin, kahit nahuhuli ko siya dating may nilalike o fina-follow na babae o ganyan, hinayaan ko lang. Para sa akin, hindi yung panloloko. Pero sa ibang bagay, naloko ako. So yun, at iniwan niya po ako. Kasi tayo wala ka doon, te. Kung sino ka man nagla-live ka, wala ka doon. Kaya wala kang alam, kaya wag kang makisali, kinang ina ka. Ayan. Pero mas piniling manahimik na lang, kahit simpatsya. Palaging pinipilit na manahimik na lang, hindi po siya nananahimik. Hindi siya nananahimik. Para lang alam nyo, hanggang ngayon kayo, magkakasama kayo, nagwakuntsaba kayo, hindi po siya nananahimik. At nakiusap po siya sa akin na tigilan na to. Eto kayo, nagkakaganyan-ganyan kayo ng post. 'Di ba? So, sinong hindi ma-GG? Alam mo yung tahimik naman nagsalita naman na ako Ay, ganito lang ako magsalita. Hindi ako bad vibes. Good vibes ako, actually. Yon, at ikaw na lang habang si Rob, iniwan na lahat, kay Merot, pasikat ka sa social media, sinira mo, sira, di ba? Siguro naman, alam mo pakiramdam masaktan, pero ang tanong, nasaktan ka ba talaga? Alam mo, te, ang dami mong tanong, alam mo kung bakit, kasi wala ka dun. Wala ka dun Wala ka nung nasasaktan ako, wala ka nung depress ako, wala ka nung tulala ako, wala ka dun. Okay? So, sasagutin ko yan, oo, te, nasaktan talaga ako. Sobra. Okay, wag na natin masyado habaan, kahit ang haba ng post mo. Para sa mga tagahanga ng Tony Fowler, kayo na humasga. Basta tandaan nyo, walang lihim at bago na hindi na bubulgar. Please, intindihin nyo yung convo nilang dalawa. Okay, basahin natin yung convo namin ni Tito Vince. Wala siyang date. Ayun, so, why po, nag-miss call ako nung kay Vince. Ito yung panahon na, sabi ko kay Rob at saka kay Vince, after nung halos, muntik na akong, nung editor ko, di ba? Okay lang naman sabihin, kasi nasabi ko naman sa mga tao. Nung namulest siya po ako, at pinatawad ni Rob, yung editor ko, nang wala pang 12 hours, nagalit ako sa kanya na sobra. Tapos, di ba, alam na ni Rob, feeling si Vince, may feelings ako kay Vince, mahal ko yung asawa ko, si Rob, yung time na yon. Sabi ko sa kanila, at kinlear ko na, bala kayo, gulo-gulo na ako, hindi ko na alam. Nagpapatawad lang ako, pero hindi ko na alam. At galit talaga ako kay Rob. At ang sabi ko sa kanya, sa kanila nila Vince, na kung sino magstay. Okay? Ganun na ako. Ayoko nang mamili. Sobra-sobra na yun na pagdaanan ko. So, ito yung convo namin ni Vince noong time na yun. Ayun, sabi niya, why po? Ingat po, Tonyang. Alis mo na ako, Vicente. See you later po. Pahinga ka, Vicente. Okay lang po. Ingat ka. See you later po. Please mag-alarm ka. Mga ganun lang, okay? Kasi binibigyan na mali siya Tapos sabi, okay po, kasi yung traffic, iniisip ko, ganyan-ganyan. I got it po. Tuloy ba? Ganyan-ganyan. Papunta na ako dyan. Sabi ko kasi, okay. Nagsasabi si Rob kayo na gusto niya sumama, tangina. Sabi ko. Sabi niya, nag-usap pa tayo dyan. Ako, hindi ako sumama sa inyo, Tonyang. Explain mo yun sa kanya, Tonyang. Hindi siya sumama, okay po, kalma. Sinabi ko lang po, kumalma, mami. And ahahapit ng mami. So, ito, explain ko. Ano ba yung sinasabi na ayoko pa samahin si Rob? Kasi nung time na nagkagulo at nagkaroon ng issue at lumabas na si Vince ay nangaagaw, kinailangan namin ni Vince mag-explain sa mama niya. At alam ni Rob yan. So, ang eksena is si Rob sasama. Hindi naman para si Rob ang kumausap sa pamilya ni Vince. Dahil nung panahon, hindi nga sila okay ni Vince. 'Di ba? Hindi sila okay ni Vince. So, ang nangyari, ayoko sumama si Rob kasi kakausapin ko yung family ni Vince. At alam niyo ni tita, kahit si tita tanungin nyo, nagpunta lang kami sa kanya. Galing kami Eastwood, nagpunta kami ng Cavite, nag-explain ako, pasensya na po sa mga nangyari, nadamay po si Vince. At alam niyo naman na kung ano talaga yung nangyari talaga. At sinabi ko na pasensya na po, hindi ko po masasabi yung totoo sa social media at nasisira po yung pangalan ng anak nyo, pasensya na po, kasalanan ko din po. Lahat. Siyempre, nanay din ako 'Di ba? So, yung nanay ni Vince nag-aalala, kailangan ko siyang kausapin. Hindi lang si Vince. Kasi nasa poder ko si Vince nasa poder siya ng Toro family. Okay? So, yun, na ayoko sumama si Rob kasi kakausapin ko ng maayos yung nanay. Andun si Rob, ano, gulo-gulo? 'Di ba? Kasi sabi ko lang, tangina, gusto sumama ni Rob, hindi po pwede. Ngayon, ganito yan.
Sinabi ko lang po, kumalma ka mami. Tapos nag-joke ako, hapwet ng mami. Sabi niya, hapwet ng mami. Anong oras na po? And then wala nang masyadong interesting na napag-usapan namin ni Vince. Explain mo yung puwet ng mami. Explain ko yung puwet ng mami. Kasi siguro ang ine-eksena nyo is, hala, puwet ng mami. Bastos, ganon. Ganito kasi siya. Nung nalaman ni ate, andito yung ate ko sa tabi ko, mag-hi ka. Hi. Nung nalaman ni ate na si Vince, nagka-feeling sa akin at ako, nagka-feeling sa kay Vince, sabihin ko yung totoo si ate nagbunga nga. Sabi niya, putang ina mo Vince, kakatatin mo yung kapatid ko, ganyan, gumanon si ate. Kasi syempre bilang ate, nagbunga nga talaga siya kay Vince, ang kapal ng mukha mo para magkagusto sa kapatid ko, ganyan. Ganon yung sinabi ni ate Marie. Ngayon, biruan kasi namin dito na yung mga aso, ang puwet ng baby. Yon. So, ang sinabi niya kay Vince? So, si Odi, mahilig yung sabihin yun, si Papa Odi. So, ang sinabi niya is, so, anong gusto mo? Ha? Porket malaking puwet ito, gugustuhin mo? Gumanon si ate kasi, syempre, hindi niya pa alam yung totoong nangyayari. Ang alam lang niya is, parang nagka-feeling so kay Vince, may feeling si Vince. So, nagalit si ate. So, ang sabi niya, puwet ng mame? Gumanon siya. Nagtawanan kaming lahat. Puwet ng mame? Ginaganon niya. So, kami, nagtawanan kami. Kaya, ang reply namin, puwet ng mame. Inaasar namin, kasi nga si Ate Marie, ganun magsalita. Tsaka tawag yun sa akin ni Odi, puwet ng mami. Oo, ganun. Puwet ng mami? Ganun siya. Hindi siya bastos in a way na ganun. Hindi ako dito para linisin yung pangalan ko. Gusto ko lang lagi i-explain kung anong lalabas. Kasi nakakatawa. Sana in-screenshot mo na lang, be. Sana in-screenshot mo na lang, Rob. Oo, kasi uso screenshot eh. Hindi yung, tapos kita-kita ka, be. Diba? Sinong gagawa niyan? Diba? Sino magpo-post niyan? Alam mo sa totoo lang, ang dami ko bang dapat sabihin na hindi ko na sinabi. Yung sinasabi niyo na... alam mo naman yan eh, na pinicturean niya yan. Alam ko, at sinabi ko sa kanya, ba't mo kailangan picturean? At in-explain ko na yan kay Rob. Sabi ko nga sa inyo, at sabi ko rin sa'yo, Rob, konting kibot, papatulan talaga kita. Promise. Nang babaliktad kasi ang pangit. Sinabi na nga na si Tyronia naapektuhan eh. Ang focus ito si Tyronia eh. Although nagkakamali mga matatanda. Pucha, dami naman tayong viewers na matatanda na. Diyos ko naman, napakasimple ng problema nyo. Diyos ko, love life lang. Pandemic ngayon, yung pa maiintindihin nyo? Kamusta yung kay Tyronia para manggigil yung babaeng nagpo-post ito na na nagla-live? Tangina naman. Ang biktima dito yung bata. Hindi ako. Dadamay nyo sa ninyo. Kaya yung babaeng nagla-live, yung gumagawa ng dami account, kung napag-utusan ka man ni Rob o kung sino ka man, umarap ka. Huwag ka mag-alala, hindi ako makikipagsuntukan sa'yo. Harap lang, kahit keyboard warrior lang tayo. Alam mo kung bakit? Kasi gawa yung ilong ko eh. Diba? Ayoko rin tamaan, baka tumabingi. After 1 year pa bago pwedeng tamaan. So, yun na siya mga basic ko, in-explain ko lang dahil konting kibot ngayon. Alam niyo naman, inaamin ko kung anong mali ko. Yung mga bagay na yan, kailangan ko i-explain para one day kung makikita ni Tyronia yan at mapapanood niya yan o kung ano man yan, syempre magiging maayos yung pag-uutak niya. Pero lahat naman yan explain ko kay Tyronia. Isip pa kayo ng mga bago ibabato sa akin. Kasaluhin ko naman eh. Pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng babato mo, Rob, babalik ko sa'yo. Nag-message ka pa sa akin na sabi mo, let's stop this, I'm very sorry. Tapos, biglang ganyan. Ikaw lang naman ang may kopya niyan. Ikaw lang ang Pinagkakalat mo pa nga kila makagago yung ebidensya mo. Anong ebidensya dyan? May skandal ba dyan? May ano ba dyan? Anong meron? Di ba? Hindi humihinto talaga, Promise. Sige pa. Isa pa. Kasi kapag isa pa, ayaw mo akong tigilan. Kung nanonood ka man, Rob. Isa pa. Baka kainin ko rin sa social media yung sinabi ko noon. Baka magbawi ako ng 4 na kotse. Sige lang. Wag ako. Tigilan mo ako. Mag-move on ka na. Magpasalamat ka na sa lahat ng na-achieve mo. Manahimik ka na kung masaya ka na. Hindi yung, alam mo namang may bata dito, nag-online class, nakikita yung, hindi naiiwasan. Tahimik na nga eh. Lalo na yung bata, kailangan syempre ipapasa yung assignment sa Messenger. Alam niyo yun. So ito, nag-explain lang ako. Totoo lang. Tsaka bilang ate, hindi ko hahayaan na mangyari yung ganun. Oo. Akong number 1 kupal dito na nangingialam.
Tigilan nyo na. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na, promise. Tsaka, Rob, yung convo na yan, small thing. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ito na nga sasabihin ko na para hindi ka na manghula. Wag na mag-deny. Sa sobrang bobo mo, nakalimutan mo na yung Instagram account mo nakalink sa email ko. Kaya lahat ng mga convo nyo ng babae mong bago ngayon, yung sobrang mahal na mahal mong babae, lahat nababasa ko. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko naman hinak yung account mo, ganun. Kaya kung may screenshots ka, ako din. Pero may mga masaselan kayo na pag-uusapan, so nagmamahalan kayo, kaya hindi ko na lang ipopost. Kasi ano na yun eh, parang kaso na yun eh, di ba? Private matter yun na yun. Kahit ginagawa mo sa akin ngayon. Hindi to pa nga ano pero i-check mo yung Instagram mo, nakalink sa email ko. At lahat nababasa ko, tang ina mo. Sabi nga nila, wag kang lalaban sa babae may screenshot. Ikaw yung screenshot mo, tang ina, hindi screenshot picture. Nakakatawa. Halatang ikaw pa. Ikaw Diba? lang ang kumuha niyan kung magsasalita ko or magdedemanda ka ng kahit ano against sa personal account, ikaw ang unang nag-i-invade ng privacy ng isang tao na may personal account, Facebook ng ibang tao. Yes. Kung ginawa mo yan, o bakit hindi gagawin sa'yo? Pero, hindi gagawin yan sa'yo, manahimik ka. Hindi, masyado ng yung usapan nila. Hindi para i-post. Masyado na. Saka baka ma-apekto rin sa Tyronia pag nabasa pa yun. So, hindi ko talaga ipopost yung mga convo nila. Tsaka wala na tayong pakialam dun sa Tsaka kanila. ang akin lang, nakalink ang account ko sa'yo. Pero ano naman siya eh, hindi naman, magna-notif pa rin sa'yo pag tinatry i-hack yung account mo. So, hindi ko naman siya kukunin. Wala akong gagawin. Instagram mo sa'yo yan. Account Kotse mo nga, yan. binigay eh. Account pa kaya. Oo, hindi, sa'yo yan. Kahit tanggalin mo yung email ko, okay lang. Ang point ko lang is nabasa ko. So, hindi siya ganun ka-powerful kasi secondary lang naman yung email ko sa Instagram mo. So, nababasa ko lang yung mga bagay-bagay. At hindi ako kumontak ng kahit na sinong techie dyan para i-hack yung account mo at ganun. Basta nababasa ko lang. Kaya wag sa akin mag-deny na walang kayo kasi nakakatawa. So, yun lang siya. Good vibes lang naman. Gusto ko lang mag-explain. Kasi konting kibot, makikipatol ako. Yun lang naman. Tsaka gusto ko lang sabihin na please po, manood po kayo ng mga vlog ko kasi naghahabol po ako ngayon para makaipon. Alam niyo naman. One last thing, sabihin ko. Kung meron ka talagang puso, Rob, at nagkakalat ka ng mga na pinicturan mo, gusto ko lang malaman mo na may sakit si Lola, 50-50 sa ospital. Ang kapal lang mukha mo na magbigay pa sa amin ng ganyang klaseng issue. Mas marami kaming kailangang intindihin. Hospital bills, lahat ng pangangailangan ni Lola at dito sa bahay para isipin pa namin yung ginagawa mo. Pero dahil maapektuhan si Tyronia, binibigyan mo pa kami ng iintindihin. Magkaroon ka naman ng respeto kahit na lang sa matanda. Hindi, wala siya nun. Kay Tyronia din, wala siya kami. Hindi, basta kayo na bahala dyan. Basta kahit may pagdadaanan kami ngayon sa lola ko, strong lang si Mami Oni. Sana pagdasal niyo po yung lola ko. At konting kibot, papatol ako. Hindi ako nangiipot sa ulo ng ibang tao. Hindi ko siya ginawa. Kasi pwede ka naman makipaghiwalay. Kaya nga ang ginawa ko, umamin ako sa feelings, di ba? Kaya nga sabi ko, magtulungan tayo, tulungan mo ko, di ba? Kasi mali itong nararamdaman ko. Na pagkakamali ko din naman, na hindi ko nga naiwasan. At na-explain ko na sa inyo. Pero yung bibigyan nyo ng mali siya at ikakalat nyo para ako yung masira, hindi naman focus dito na yung pangloloko o ano. Ang focus naman dito, focus tayo kung ano mararamdaman ni Tyronia pag nabasa niya yung mga pukoy ng inang mga yan. Please lang, tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Kaya lumabas yung linyang pauba-ubaya ka pa. Pinabayaan mo siya. Dahil mong alam, Dek! Utang ina naman. Kaya na mga best ko. Hindi ko na kayo pupuyatin. Matulog na tayo. Basta in-explain ko na sa mga hindi nakapanood agad. Hindi ko naman dito yung live ko. Minessage kita, Rob. Hindi mo ako sinisin. Ang sinasabi ko, tigilan mo ako. Tangina, hindi ka ba hihinto? Please lang. Sabi ko nga sa'yo, mapagmahal akong partner, pero hindi mo ako magugustuhan kaaway. Huwag mo kong awayin. Kasi hindi kita inaaway. Ilang taong ka namin prinrotektahan na. Oo na tayo, dami mong solsol. Totoo naman kasi. Basta, huwag na tayo magsumbatan, basta ganun. Pero isa pa talaga. Isa pang anuhin mo ako, aanuhin din kita.
Okay? So yun lang mga best ko, good night na po. Good vibes lang tayo at marami akong ginagawa ngayon. Yes, thank you so much sa mga nakasama ko kayo na sa Antipolo TikTok. Yan, galing ako sa Antipolo. Sana pala nagpunta na ako doon, nata ko na yung mga anets. Charot! So yun lang at yun lang, masasabi ko lang sa ex ko is please tigilan mo ako at malaking tulong na nasa isip mo at baby boy at alam kong okay ka naman dyan. So, yun lang. Bye-bye guys. Na-explain ko naman na. Bye!